Hello everyone, it's Rosel. Ang tagal ko nang iniisip kung paano ko babaguhin yung intro ko na Rosel and here. Hindi ko alam kung anong bagong intro or dapat ba mag-intro pa ako. I think kailangan na natin graduate sa Rosel and here intro. Masyado mataas yung energy ng intro na yon. And bata pa ako ng intro na yon. So, anyway, syempre nakita nyo na yung topic for today. Sa title pa lang, I quit my dream job as a P-pop idol. You heard it right. P-pop idol, and some of you, alam ko na alam nyo yung about it, and most of you, hindi pa ata alam kasi 2 years na ako nakakabalik sa content creating. Pero, meron pa rin mga nagko-comment sa social media accounts ko na, Ate Rosel, ngayon ka lang dumaan sa timeline ko or sa FYP ko, or Ate Rosel, nakabalik ka na pala, parang, or ano nangyari sa akin, kasi parang bigla ako nag-MIA ng ilang years, and then all of a sudden, bumalik ako sa content creating. Actually, gumawa na ako ng video na to last time sa podcast ko and sa YouTube ko. Gumawa ko dito. And na-discuss ko na siya pero hindi siya like detailed or hindi ko talaga i-explain yung sarili ko. But well, okay, hindi ko naman kailangan na-explain yung sarili ko. But number one reason ng paggawa ko ng video ito is of course yung mga nagtatanong kung ano nangyari sa akin, kung ano nangyari sa training ko, ba't hindi ako nag-debut, and second, yung mga nagtatanong kung anong nangyari sa akin kasi nga nag-MIA ako and then all of a sudden, I'm back. Third, dun sa iba ko ring mga kakilala na nagtatanong din sila kung anong nangyari sa akin. Kasi, if you're new here, 2019 was my peak in content creating with Vlogkada. Parang since 2016 to 2019, like, dire-diretso talaga akong gumagawa ng content. And then all of a sudden, syempre nagka-pandemic, pero hindi na rin ako masyado nag-upload. And then nag-upload na lang ako bigla na I'm back. Para din sa mga new friends ko na pagsasabi ko na, ngayon lang ulit ako nagko-content, nagtatanong sila na, okay, ba't ako nag-stop? Ano nangyari? Mga ganon. Maraming questions. And at the same time, parang gusto kong matanggalan ng tinik sa dibdib. Kasi yung pag-training ko pa lang, gusto ko na siyang i-share dati pa sa Rosebuds. Especially sa Rosebuds. Kasi alam niyo naman na most of you, naging close ko din talaga. And nagtatanong kayo sa akin na anong nangyari. Like, naghintay din kayo sa training ko. And then, alam nyo na nag-stop ako ng content creating dahil sa training ko. And then, all of a sudden, parang hindi ako nag-debut. Tapos, nagtanong kayo sa akin, ba't hindi ako nag-debut? Tapos, hindi ko kayo masagot. Ang tagal-tagal ko nung gustong ikwento, sabihin sa inyo. And then, 2 years passed after ako mag-quit. Yes, nag-quit ako sa P-pop training ko. I think ngayon, sabi ko na kaya ko na siyang i-discuss kasi healed na ako from that. I'm not fully healed, pero at least kaya ko na siyang ikwento na hindi ako super umiiyak, ganun. And I think it's time na to close that chapter of my life. Wow! Basically, this is for you and for me na parehas na tayong i-end na tong chapter na to. Konting backtrack lang tayo. Kasi maybe, alam mo yun, may mga nanonood dito na na-curious lang sila, oh my God, P-pop idol something. Okay, so 2019 was Vlogkada and then 2019 din kami nag-stop ng creating. Hindi, parang last ng 2019. Bago mag-pandemic. Kasi parang 2020 yung pandemic. After YouTube Fan Fest, naging busy na ako sa P-pop training. Parang alam naman ng lahat na passion ko talaga ang acting, performing, ganyan-ganyan. And that time, I feel like okay yung career ko na sa content creating. Pero I wanted more. Kasi nga, gusto kong maging artist. So, naghanap ako ng management na pwedeng mag-handle sa akin sa traditional media. And then may friend ako na nagsabi siya sa akin na, okay, itong management na to, naghahanap ng new talents, ganyan. And then nakita ko yung Facebook post nila. They're looking for host, model, actor, singer, dancer. So at that time, ang goal ko talaga is maging singer-actress. So nag-audition talaga ako for acting. Pero syempre, dahil talent management siya, the usual, yung audition niya is kung anong lahat
ng talent mo, papakita mo. So, nag-audition ako ng singing, dancing, acting, ganyan. After nung audition na yun, nabataan ko sa friend ko na staff, tanggap nga ako, ganun. And, nagustuhan nung CEO yung acting audition ko. And then, nung nagkaroon na ng orientation, doon nila in-announce na parang hindi muna sila pala mag-handle or magte-train ng solo artists. So, they're aiming to train new boy group and girl group. Kasi at that time, may na-launch na silang boy group and parang nagta-trending na sila nun. At first, syempre inisip ko na, okay, ito ba talaga gusto ko kasi nga nandito ako for acting. Pero eventually naman, magpaproduce pa rin naman sila ng solo artists. Alam mo yun, parang mag-start sa group. Bilang fan ako ng K-pop, parang alam ko naman yun na pag-idol, di ba? Parang nagde-debut sila as group, tapos kapag established na yung group, magkakaroon sila ng mga solo project. So, yun yung naisip ko. And yun din yung sinabi sa akin ng friend ko na maybe stepping stone siya sa gusto ko talagang mangyari. And then, ayun na nga. So, pinush ko siya. Nag-push ako ng training. Nagtitraining na ako 2019 pa lang habang nagko-content creating ako. So, at that time, I was so passionate and malaki yung hope ko dun sa management. Tapos, sobrang hirap niya talaga. Sobrang hirap ng first 3 months. Kasi 3 months yung parang ang dami nyo pang training. Hindi pa kayo official training. Tapos kailangan nyo pang i-evaluate. Ganyan. And then, yun nga, pandemic happened. And itong time na to, di ba nag-upload pa ako? Medyo nag-upload pa ako nun eh. Kasi hindi pa naman ako official trainee. So parang may freedom pa ako na mag-social media. And hindi ko pa siya binibitawan kasi at that time, social media was my bread and butter. Fast forward to, nagkaroon na ng official trainees. Oh, yun, nakapasok ako sa official trainees and then in-announce na nila. Hindi siya yung bigla ang announce eh. As in, parang may mga pa-reveal pa sila effect, ganyan. And then, doon na ako nag-start na hindi na ako pwede mag-content. Nung pandemic, medyo madali yung training kasi we were training on our own. Ako lang din nagpaplano ng mga workouts ko, ng mga diet ko, ganyan. So, bearable siya for me kasi at least nagagawa ko yung workout and yung diet na kaya ng katawan ko and bagay sa akin, ganyan. Di ba may PCOS pa nga ako. So, tinatry kong i-balance yung hormones ko para mas mabilis akong makapag-lose ng weight. That time, meron talaga kaming weight goal. Although, meron kaming guide from our teacher. Parang nag-video call kami, ganyan. And then, nagtuturo siya doon. But it's not as intense as face-to-face. And then, fast forward to, nag-face-to-face na siya. And then, dito na nag-start yung mga, pagdadalawang isip ko. Kasi, in that 3 years of training, yes, 3 years ako nag-training. Sa 3 years na yon, hindi ako nagkakaroon ng income. Of course, kasi 'di ba, hindi ako nagko-content, which is yun yung source of income ko talaga dati. Hindi ko rin magawa na kumuha ng ibang work kasi 'di ba parang kasi nga sobrang busy sa training. So paano ako magtatrabaho? And then tinulungan ako ng mommy ko financially, which is yun din yung dumadagdag sa frustrations ko that time. Pero syempre, pinush ko pa rin. Kasi, ang laki talaga nung hope ko and yung vision ko, kumbaga. Kasi at that time, nakikilala na rin yung P-pop eh. Of course, because of SB19. Hindi naman natin yun mapagkakaila, no? SB19 is the P-pop kings. Maybe P-pop will be as big as K-pop. So, kahit na medyo nagdadalawang isip na ako sa training nun, nanonood lang ako ng mga live performances ng 21, ng Mamamoo, kasi like fan talaga ako nila. And parang yun yung goal ko, na if ever magkakaroon ng girl group sa Pilipinas, it will be like Mamamoo or 21 na stage presence kung stage presence. Nung time na to, mas lang humihirap kasi mas bumababa yung requirement ko na weight. So, from 50 kilograms, naging 45 kilograms na lang. Out of desperation, ginagawa ko na rin yung mga unhealthy diet. And that time, hindi siya nakaka-help sa PCOS ko kasi nagfe-flare up yung symptoms ko. Pero syempre, di ba, para sa passion, ganyan, trust the process, Asing lahat kaming trainees, may ganung requirement na mag-lose ng weight. Even yung guys. Dumating sa point na hindi kami kumakain or umiinom ng tubig sa training. Kasi naging almost everyday yung training namin and then naging almost everyday din yung
pag-weigh-in namin. Yung katawan natin, naturally, bumibigat tayo every time na umiinom tayo ng tubig. Di talaga kami kumakain or umiinom the whole day kasi yung weigh-in namin is at the end of the day pa. So, at that time, nahihirapan din kami kasi nag-workout kami, so nag-gain kami ng muscle, which is yun din yung nagpapabigat sa amin. Ang ginagawa nga namin, hindi na kami kumakain. Tapos ang source of energy lang namin sa training is candy. Candy and chocolate. After ng training, nagtimbang na kami. Okay, wala na dagdag or nabawasan, ganyan. Tsaka kami kumakain. And then for the next day, like fasting ulit siya until mag-weigh-in. Hindi naman nila sinabi na dapat ganun yung gawin namin. Pero, the fact na nag-weigh-in kami every time and napapagalitan kami kapag may dumadagdag na point something or kahit 1 kilo, syempre, nagkaroon ng pressure yun sa amin na, hindi pwede, kailangan pumayat tayo and something. Super nahihirapan ako that time. Like, mentally, skill-wise or talent-wise, parang okay naman ako sa kanila. Sinabihan na rin ako na maging leader ng girl group, mga ganon. And nasasabi, hindi ako umiiyak. Nakangati lang yung mata ko. Nakangati yung mata ko. Pasensya na. Kung iisipin mo, sayang naman kung mag-quit ako kasi at that time, yung owner mismo na parang nagkaroon na siya ng trust sa akin. And yun nga, parang sabi sa akin na age doesn't matter. And we were planning for debut song na talaga. Mas lalo ako nagkakaroon ng hope kasi isip ko na, oh my God, finally nandito na siya. Kasi 3 years na. And then ngayon, nagpaplano na kami for debut. Alam mo yun, kapag yung sobrang passionate ka and meron ka talagang dream, may goal ka talaga, and then finally it's happening. Syempre, mas lalo kang magkakaroon ng hope. Mas lalo kang mag-work hard, mga ganyan. Dumating sa point na parang mas lumalamang kasi yung struggle ko sa health ko. So, mayroon dumating sa point na sumakit yung legs ko na tinitiis ko siya while training. Tumatakbo kami every day for 15 minutes non-stop. So, at first, nung sumakit siya, tumatakbo ko yung parang pilay, ganyan. Until hindi na ako nakakatakbo, ay naglalakad na lang ako. Until sumakit na rin yung likod ko. Yung sakit ng likod ko na hindi na siya sa muscle, ang sakit niya sa loob na parang tumatagos hanggang chest ko. And at that time, kahit na nagpapahinga ako, nag-hot compress na ako, hindi pa rin siya gumagaling. So, masakit na yung likod ko, masakit na yung legs ko, and then hindi pa ako mentally okay. I know na I'm not mentally okay. Parang ino-open ko na sa mga staff na I'm not mentally okay, hindi rin ako okay physically, basta ganun. Sabi nila na kailangan mo lakasan yung loob mo, kailangan mo labanan yung sarili mo, kailangan mo labanan yung utak mo, mga ganyan-ganyan. Everyday ako nagbe-breakdown na talagang kailangan kong hilahin yung sarili ko, alam mo yun, everyday, para kumilos. Mga ganun. Dumating na sa point na inisip ko na worth it pa bang magpatuloy. Nakaka-frustrate siya for me at that time because, alam mo yung feeling mo na skill-wise, talent-wise, nalaban ka naman eh. Pero yung physical appearance, sobrang hirap niya for me. Parang hindi ko siya matanggap mentally if hindi ako magde-debut and if the only reason is my weight. Para saan pa yung pag-training ko ng 3 years. And then, yun na nga, yun ang nangyayari na yun sa legs ko, sa likod ko, ganyan. Nagpa-check up na ako sa mga medical professionals. So, nagpunta ako sa ibang doktor para sa legs ko, another doctor para sa likod ko, OB-GYN para sa PCOS ko, and then nagkaroon pa ako ng nutritionist. Lahat sila nagsabi sa akin, I need to change my lifestyle. Na yung career na ginagawa ko ngayon is unhealthy for me. So, at that time, nagtatake na ako ng antibiotics, painkillers, yung nutritionist ko by that time, parang gina-guide niya ako sa mga dapat kong kainin. Pero, since kulang sa nutrition yung katawan ko, ang nangyayari dun sa meals na binibigay niya sa akin, nagigain ako ng weight. So, ni-stop ko yun kasi alam kong hindi dapat. Nung sinasabi ko siya sa management namin and then sinabi lang sa akin na mag-inject na lang ng painkillers kasi yun naman yung usually ginagawa ng mga idols. If hindi na kaya ng katawan nila sa sobrang pagod, nag-inject sila ng painkillers. Parang yun yung sinabi sa akin ng mga doktor ko na, okay, binibigyan ako antibiotics, meron akong painkillers, ganyan.
time will come na hindi na tatanggapin ng katawan ko yung painkillers kasi pataas na siya ng pataas ng dosage. And sa moment na to, yung legs ko, yung left leg ko, manhid na siya. So, nung sinabi sa akin na magpe-painkiller na injections, dun ko naisip na worth it pa bang magpatuloy kasi alam ko na sa sobrang busy ng job, ng idol career, kung sasakit lagi yung katawan ko at kailangan ko mag-painkiller lagi, gusto ko ba yun? Yun ba yung life na gusto ko for the rest of my contract years? Ang haba-haba ng contract ko talaga. And the answer is no. Sabi ko talaga sa ko, no. Ayoko nito. Ayoko ng ganong life. And wala akong life outside my job. At the time, gusto ko na talaga ng work-life balance. Alam mo yung artist ka, pero may freedom ka naman. So, hindi naman ako basta talaga nag-quit. As in, kinausap ko yung teacher ko, yung mga staff na close ko, na sinasabi ko na, ito nangyayari sa akin. Ito na yung iniisip ko ngayon. Parang, gusto ko na mag-quit kasi ganito, kasi ganyan. Nakikinig naman sila sa akin, pero lagi na sabi na, labanan ko yung sarili ko. Parang ganun yung point. Basically, ang daming rason. So, number 1, sa health ko. Number 2, I'm getting older. And number 3, ang dami ko rin talagang nakitang red flags sa management. Pero bilang Taurus tayo, hinahabol natin ang red flag. Charot. Hindi kasi, pero sobrang dami na talaga na red flag na nakita ko. Which is, hindi na natin i-discuss sa mga bagay-bagay. Ang dami nito. So, naghalo-halo na siya. One day, umiyak na lang ako and sasabi ko, ayoko na. And nasa sahig lang ako ng konto ko. I was crying. Hindi ako makatayo. Nasa floor lang talaga ako. Tinatawagan ko yung parents ko, yung mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Sabi ko sa kanila, ayoko na. Alam nila yung effort na ginawa ko dito and grabe din yung effort ng pagsuporta nila sa akin and ayoko ma-disappoint sila. Parang okay lang na sa kanila. Kasi kung hindi na ako masaya at hindi na ako okay dyan, then quit. If okay lang sa parents ko, diba? Parang magmamatter pa ba yung sasabihin ng ibang tao? So, sinabi ko na sa management ko na mag-quit ako. Nagulat silang lahat. Because para sa kanila, it was a sudden decision. Pero ang sinasabi ko sa kanila, it wasn't a sudden decision. Hindi siya one day nagising na lang ako and then, ayoko na. Lagi lang akong nananalo sa akin yung passion, yung dreams, yung trust the process. Matagal ko na siyang iniisip. Until dumating lang sa point na, okay, fine. Parang hindi talaga siya for me. Months of thinking and then nag-seek na din ako ng help legally. Isip ko na lang na if hindi ako mag-quit ngayon, then this will be my life. Kung meron mang mangyayari sa akin, alam mo yun, ang sasabihin lang naman nila, sorry. Pag sorry lang sila, tapos sabihin nila na, masipag yan gano'n. Hardworking yan, ganyan, passionate yan, channeling. Pero wala na. Hindi na naman nila mababalik yun Sorry na lang yung mabibigay nila sa'yo. No, mag-quit ako ngayon. I'll choose myself. I'll choose my life. And kahit anong sabihin ng tao, hindi ko na siya inisip kasi sarili ko yung dehado kapag hindi ko pa pinili yung sarili ko. Awa ng Diyos naman, no? Nandito na ako, nakabalik na ako ng content creating, natapos na yung part na yon. That's the whole story of what happened. Actually, hindi whole. Kasi nga, hindi ko nga nakwento yung iba pang bagay. Pero wag na natin pag-usapan yun, okay? Anong takeaway natin? Takeaway! May takeaway! Hindi lang siya basta negative experience. Natuto din ako dun, syempre. So, number 1, yung takeaway ko dun is, ito kasi isang tumatak sa akin na sinabi ng CEO namin. We are entertainers, not artists. Because entertainers are products. We are the product of the company. So, basically, minomold nila kami into something na eco-consume ng audiences namin. Ginawa kami para sa mga manonood. Pero ang artists, gumagawa sila ng art for the sake of art. Of course, may factor yun, di ba? Yung mga supporters mo, pasasayahin mo sila. Pero, regardless kung sino makakarinig sa'yo or makakanood sa'yo. And na-realize ko na I'm an artist. Second, sa takeaway is wag maging yes person. Pwede ka naman maging mabait at gawin yung mga bagay na gusto mo or tumulong sa iba. But, we should know our limit, our boundaries. Did I regret quitting? The answer is no. Best decision I made in my life.
parang, alam mo yun, para lumiwanag yung buhay ko and kung ano man yung life ko ngayon, masaya ako sa life ko ngayon, masaya ako sa kung anong meron ako ngayon. I'm happier. Did I regret joining? Hindi ko siya pinagsisihan in a sense na ang dami kong natutunan dun. Basta sabi ko talaga na nag-improve ako sa performing, especially sa dancing. Na mas tumalas yung mata ko at yung tenga ko when it comes to performing. Yun, hindi lang din sa performing. Ang dami ko rin natutunan in life. Sa sarili ko, dun, diba, doon ko na-realize na, hindi pala ito yung life na gusto ko. So, whether it's a good or bad thing na experience, may natutunan ako dun. So, I didn't regret joining. Do I want to go back? I still love performing. Pero the thought of idol life, based sa na-experience ko, ayoko na. Pero siguro, if P-pop in a better management, kung mabibigyan chance, why not? Pero mas gusto ko siguro kung indie artist or OPM artist instead of an idol. Iba kasi yun eh. Iba yung idol life eh. What's my plan now? Well, bumalik ako sa content creating. 2 years na akong nasa content creating, which is pagbalik ko, it's a whole new world. Whole new world. Whole new world. Side hustle ng video editing and graphic designer because I need money. Bumalik na rin ako sa acting. Parang bumalik lang din ako sa dati na content creating and acting, but better and wiser. Wow! Of course, I wanna say sorry to Rosebuds. Parang feeling ko kasi bigla ko yung naiwan sa ere eh. Sobrang open ko sa inyo, tapos nag-chat pa tayo before until hindi na ako nagre-reply sa inyo kasi that time hindi na rin ako pwedeng mag-reply sa mga viewers ko, sa mga fans, ganyan. So, itong video na to is parang GM. GM! May alam pa ba ng GM? Ang luma ng GM. Pero parang, eto na yun. Mass message na to. Group message na to, guys. Thank you. Thank you din dahil meron pa mga tao dito sa YouTube In fairness. In fairness naman, may nanonood pa ng mga vlogs ko dito Thank you for staying. Thank you for watching pa din. Alam mo yun. Kung nakikinig ka naman sa Spotify, nakikinig ka sa podcast ko, thank you. Dahil nakikinig ka rin sa podcast ko. Kasi hindi ko rin siya masyado napapromote. So, kung nakikinig kayo sa podcast ko, thank you so much. So, meron akong Threads, meron akong Instagram, TikTok, ano pa ba? Facebook. Lahat yan, Rosel Basilio lang naman ang username. Follow me there kung gusto nyo. And again, thank you for watching. Thank you for staying. I'll see you next time. Bye!